Aba, Ano? mas masarap nga ito. Sarap! Hello everyone! Magandang araw po sa inyong lahat. Andito po ulit ako. Welcome sa Kitchen with Ems. Pasensya na po kung medyo natagalan ako bago ako nakabalik. Gusto ko kayong batiin lahat ng Happy New Lunar Day. Happy Chinese New Year! Kung hey, kung hey, kung hey pa choy! Sa araw na to, gusto kong i-share sa inyo ang isa sa pinaka-paborito kong pagkain ng mga Chinese. Yung ating char siu or yung ating honey pork barbecue. Samahan niyo ako at sabay-sabay tayong matuto at ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng sobrang sarap na char siu. Okay, let's get started! So, umpisahan na po natin. Maglagay lang po tayo ng apron para medyo protected yung ating damit. At saka para hindi tayo matalsikan ng mga kung ano-ano may ingredients. So, talagang red na red yung aking kasi di ba mahilig ang mga Chinese sa red. Especially kapag Chinese New Year. Ayan na. So, eto na po yung ating pork. Sa pagpili naman po ng ating pork, importante po yung hindi purong-purong laman. Kung nakikita nyo po yung mga white strands ng fats, mas masarap po yung may konting fats. Para mas juicy yung ating char siu. First, tusok-tusukin muna natin yung ating pork para pag nilagay natin yung ating pang-marinate, ma-absorb ng meat yung ating nilagay na mga spices. Ang ginamit ko nga po pala dito ay 2 kilos ng pork shoulder. Ito yung ating mga ingredients. Ilalagay ko na lang sa description box yung ating recipe at saka yung mga kailangan nating mga spices. Kagaya ng sugar, yung ating hoisin sauce, yung ating red fermented tofu, meron tayong garlic powder and onion powder, meron tayong oyster sauce, meron tayong soy sauce, yung Chinese 5-spice, yung rose wine, and yung baking soda. Sa isang bowl, pagsamasamahin lang natin ang ating mga ingredients. Ito yung sugar, brown sugar. Tapos yung ating hoisin sauce. Yung ating soy sauce. Yung ating oyster sauce. Yung ating rose wine. Yung ating red fermented tofu. Tsaka meron siyang yung pinaka-sauce niya, yung pinaka-liquid part niya na nandun sa loob ng bote. Nabibili yan sa mga Asian store. Tapos yung ating garlic powder.
onion powder, yung ating baking soda, at yung ating Chinese 5 spice. And then, haluin lang natin. And then now, i-mix na natin yung ating pang-marinate. And then, i-cover lang po natin siya ng para i-mix lang po natin siya. Haluin natin siya ng ganyan. I-massage lang natin para ma-absorb ng meat yung ating pang-marinate. Ayan, ganyan siya. Yan, para ma-absorb niya yung ating yan din yung nagtira ako ng konting yung pinang-marinate natin. Kasi yan din yung ipang-basting natin pag in-oven na natin siya tomorrow. Yan, okay na siya. And then, ilalagay natin siya sa Ziploc bag. Ayan na siya. And then, ma-marinate lang po natin siya sa ref ng overnight. Ito na yung ating minarinate. And now, i-brush natin. Lalagay natin yung natira nating pang-marinate kahapon. Minarinate natin to ng overnight. Tapos, i-baste lang natin to. Yung natirang, nagtira talaga ako ng
pang base dito sa ating chassis. Tapos, i-oven natin siya. At para po maiwasan natin na masunog, need po natin nilagyan ng hot water sa ilalim. Kasi magkakaramelize po yung ating chassis sauce, and then magme-melt siya. So, para hindi po siya masunog. After 20 minutes, i-flip lang po natin siya or baliktarin natin siya. And then baste it again. And then bake again for another 20 minutes. Now, i-glaze na natin siya. Last na natin to ng glaze. Ayan na, ready na yung ating chassis. I-rest lang po natin to ng mga 10 minutes to 15 minutes and then pwede na natin siyang i-slice.
Here we go. Ayan ang dinala ko sa kapatid ko. So, Try natin to. titikman na niya. Hindi ako ang titikim at hindi ako ang magsasabi kung masarap o hindi. Gusto ko ng witness. Mm. Natin ito. Sabihin mo ang totoo, ha? Okay. Aba. Ano? Alin ang masarap? Yung sa restaurant o yan? Mas masarap na ito. Diba? Mm. May katwiran talaga ako. Ang sarap. Parang in-check na gawa. Ano nga kinakain namin doon sa Makati. Ganito ang lasa. Diga? Sarap. Mm. Sarap! Anong lasa? Ano siya? Yung manamis-namis na juicy tsaka tender. Tapos kakaiba yung marinade. Alam mo bang for 8 years na nasa Hong Kong ako, halos every week, pag day off ko, yan ang aking ano. Ang tsaga mo, no? Kasi ang tagal niyang pinapencil, di ba? Tapos ilang oras mo siyang i-drill? Ano, first muna 20 to 25 minutes, igaganon mo na muna siya, be-basting mo na siya on the, sa first time pa lang nagpagsalang mo sa oven. Tapos after 25 minutes, tanggalin mo siya, basting mo ulit, ibabaliktad mo siya. Tapos another 25 minutes. Makakarami ka ng kanin. Oo, tapos yung huling-huling mga 5 minutes, grill naman, pero basting naman siya ng honey, sugar, and water. Wala. So, hindi lang pala yung, Hindi. yung, Pero yan, from scratch yung ano niyan, yung sauce na ginawa ko. Hindi ako bumili ng yung alam mong, 'di ba may nabibili na chasiu sauce, yung sa likamki. May nabibiling ganon, pero from the scratch. from scratch yan. Wow, ganda naman. Turuan mo ko. Ilalagay ko sa vlog ko yan eh. Kaya nga naka-video ka oh. Manunod Invite mo na silang panoorin yung ano, Invite to watch M's Mama M. Mama M's kitchen vlog. This is really good. Thank you. Hello po ulit! Sana po ay nagustuhan nyo ang aking i-share sa araw na to, especially dun sa mga nagtrabaho sa Hong Kong na nag-for good na. Alam kong namimiss nyo tong pagkain na to kasi ito ang isa sa pinaka-common na kinakain natin dyan sa Hong Kong. Yan ang para sa akin yan ang most affordable at saka sobrang sarap na pagkain ng mga Chinese. Hope to see you again in my next video. Bye and thank you for watching. God bless you all.